Yan guys, ito yung ating sosolve na problema ngayon. So meron tayo ditong sasakyan. Ang problema nito ay napansin ng ating customer na missing na yung mga fastener lock na ito. So ito yun, isa, wala na siya. Pangalawa, yan, wala na. So nangyayari, hindi natin alam kung nasisipa ba din ito ng mga pasahero. So yan, yung iba naman ay kompleto naman. Yan, meron yung iba, pero itong dalawa wala, at meron pa dito sa kanto. Yan, itong isa. So ano bang solusyon ang gagawin natin dito? So simple naman ang solusyon natin dito. Kailangan natin umorder ng plastic fastener. Ang tawag dito, plastic fastener. Yan, yung ating binili, plastic fastener. So tamang-tama lang yung size nito. Yan, kung gusto niyo bumili, pwede kayong bumili. Andyan yung link sa description box. Pwede kayong umorder. So ito, nagagamit ito hindi lamang sa sasakyan na likod ng upuan. Nagagamit din to sa mga bumabaksak nating mga panel. Okay, yung sa ibabaw ng gulong. Minsan bumabaksak yan, pero hindi naman siya nakatornilyo eh. Ginagamitan ng ganito. Itong plastic fastener para sa mga sasakyan. So pwede kayong umorder, andyan ang link. So ngayon susubukan natin itong ating in-order, para kung effective to, pwede kayong umorder, nandiyan ang link, no? So subukan na natin. So kagandahan itong in-order natin, hindi siya yung pangkaraniwan. Pakita ko sa inyo. Yan. So ang kakaibahan nito, kita nyo yung kanyang pinaka lock o pinapanusok. So ano siya, meron siyang thread. So pwede siyang higpitan sa pamamagitan ng Phillips screw, o pwede na naman natin itulak din. Magandahan ito, meron kasi siyang thread, kaya mas mahigpit siya kumpara sa mga ordinary na plain lang siya, kaya natatanggal, no? So kagandahan nito, pag tinusok mo siya dito, talagang kapit na kapit siya. Yan, pag tinusok mo siyang ganyan, kapit na kapit. So susubukan natin kung uubra ito dito sa ating sasakyan na gagawin. Okay, so try na natin. So subukan natin dito sa baba. Yan. So simple lang naman ang paglalagay na ito. So be sure lang na nakadiin mabuti yung ating panel o itong ating lalagyan, kasi nakaangat yan no? So kailangan ng tulong natin ng ating kapwa, o kaya kung wala tayong makakatulong ay siyempre sariling sikap na lang yung ating paa. Ayan. So ibaon natin mabuti para kapit na kapit. Saka natin lalagay ito. Ayan. Tapos ilagay din natin yung kanyang pinaka tornilyo o yung pinaka lock nya. Lalagay natin ito pa ganyan. Tapos yan, be sure na masisentro natin siya sa butas. Yan, di ba? So medyo mabigat talaga to, so kailangan tayo nakatulong, pero wala tayong makatulong eh, kaya tayo na lang mag-isa. Yan, tusok natin mabuti. Yan, at kung kulang pa ang pagtusok, gamitan ng Phillips. Yan, para lalong bumaon. Ayan, dalawa lang kasimple. Ayan, fix na siya, ayos na. Okay, so flat na siya. So nakafix na siya. So subukan naman natin dito sa dalawa pa. So may dalawa pa tayo dito. Try din natin to. Kailangan kasi pag di ba natin siya i-didiin, hindi siya babaon. So kailangan madiin yung pagkakagawa natin. So ito pa, subukan natin to. Sabi muna natin itong mga ibang gamit natin na para sa ating video. Yan. Sabi natin yan. Tabi ka muna. Yan. Para mas malakas ang puwersa natin. Okay. So yan. Kukuha tayo ng isa. Yan. Lagay natin. Tatry natin dito. Kailangan madiin
para lapat na lapat. Yan, higiinan pa natin. Kasi kung may katulong tayo, okay sana. Wala tayong makatulong. Ngayon, para sigurado kayo, titignan nyo na kung napasok to sa yan, kung sakto talaga sa butas. Yan, diba? Kasi pag hindi yan eksakto, hindi yan lulubog yung ating Phillips screw. Yan, kung talagang sure na kayo, so lagay lang natin tong ating, nalaglag pa, ang ating pang lock. Sana. Yan. So yan. So tulak natin mabuti. Yan. Tulak natin ang paa, tapos lagay natin to. Yan. Be sure na tama sa butas. Kasi pag hindi tumama yan, palpak. Ulit-ulit tayo. Yan. So parang di siya tumatama sa butas. Yan ang kahirapan. Yan. So dapat sentrong-sentro ang ating paglalagay. Yan. So lagay natin. Yan. So subukan natin ha. Pag pumalya tayo, sabihin hindi natin na sentro yung pinaka butas niya. Mali ang ating gawa. Yan. Yan. So, yan. So, kumapit naman, pero hihipitan pa natin ng tornilyo. Okay. Hihipitan pa natin ng tornilyo. Yan. Kailangan mahigpit na mahigpit. Kasi, hindi yan mahigpit na mahigpit. Hindi yan kakapit. So, dapat dito ka dito, mayroong katulong. Kailangan wala tayong mga katulong. Yan. Bawa natin. Yan. So, ayan. So, nakakapit na siya. Kaya, ayos na. Okay. So, nakadalawa na tayo. Isa na lang. Ito sa tabi. Tatalayin natin to. Yan. So, mabigat din to. So, susubukan natin ang ating makakaya. Para mabayaran na tayo ng ating costo. Yan. So, diin natin yung paa. Mas malakas magandang pwersa diba? Yan. Check muna natin ang butas natin. Yan, sakto. Yan. Patayo ulit na isa. Isang pair. Yan. So, lagay na natin to. Yan. Yan. Pumasok naman. Lagay natin tong ating lock. Sana nga pumasok. Tama siguro sana. Yan. Tigas. So, nakita natin ng Phillips screw. Yan. Yan. Baon na baon. Yan. Yan yung pantay. Yan. Yan. Bitawan na natin. Ayan. Flat na siya. So ayan guys. Kompleto na. So ito yung ating finished product. So ayos na ayos naman. Ayan. So tama lagay natin. Naka-flat na siya. So ayos na. Maganda na ang ating likod ng ating sasakyan. Kompleto na. Ayan. Kompleto. Ayan. So ayan guys. Ito yung ating project ngayon. So kung kayo ay merong ganitong sasakyan na natatanggal na yung mga fastener natin, yan, pwede kayong umorder. Andyan yung link sa description box. And subukan nyo, diba? Baka naman makatulong itong ating video. Try nyo lang. At hindi na kailangan nito ng manggagawa. Kahit tayo ay pwede na natin gawin ito. So, bago tayo mag-iwalay, pakiclick naman ang ating subscribe button and bell button para naman ma-notify kayo kung meron tayong bagong video. And ma-alarma din kayo. Okay? So, ingat sa pag-repair, ingat sa paggawa, and order na kayo. Bye-bye!